ready? Game, bro. Let's start. Handa na! Tropang Radio! Tropang Radio! Tropang Radio! Tropang Radio! Tropang Radio! Uyo mga katropa, Friday night na po at 7 o'clock na. Dahil 7 o'clock na oras na para sa Tropang Radio. At dahil Friday night, tayo po ay magre-review. Ako po yung ka-review, Katropang Jane. At ako si Katropang Dex. At very enjoyable na naman po ang ating Friday night dahil nandito na naman po kami alive. Alive lang. Alive. Alive. Buhay na buhay. At nanggaling lang po kami sa dalawang magkaibang araw. Medyo maganda na pakiramdam ni Katropang Jane kasi nakapag G-spotlight naman pala siya kagabi. Oo. Medyo na-nervous yata ako kaya nagsusuka ako noong Thursday, Wednesday. Naku, bagong tea time. Tapos balita ko next week may D-Day pa. So, mga Katropang boys magmi-meeting tayo. Magmi-meeting tayo para dapat moderator. Correct. Sabi ko na ito si Katropang Dex, purely at kung sino man po nag-iisip na wala po tong na hindi po siya naka-lean towards the Y chromosome ay hindi pero po. feeling ko pwede ako magbitaw ng fearless forecast. Hindi ko pa namimichi ibang mga katropa na babae pero feeling ko kung si Katropang Tina yan tsaka someone else baka Si Katropang ikaw yata muna Katropang Shell. Medyo tagilid ang boys sa susunod na D-Day ha. Oo, sige, yate. I don't mean any disrespect pero feeling ko boys, medyo tagilid tayo. They don't put their act together. Get your act together. Kapag hindi, matatalo tayo kahit nakakampi ko kayo. So next Wednesday ma-outvote ako pag ganyan. Alam niyo naman ako, balimbing. Next Wednesday po ay yun po ang ating D-Day. Yun po yung debate day, girls versus boys, isang topic. Siguro by Monday po natin malalaman yung topic. Huwag nyo nang hintayong madaan pa ako sa ngiti ni Katropang Tina. Dahil bumaliktad agad. Bilis mo bumaliktad nito. Katropang Shrel, kailan ba yung schedule ng roast ni Katropang Seth? Next week din yan, Nako, mga Katropang boys. Monday. I suggest isama nyo si Katropang Seth dyan sa debate team na yan. Correct, oo. Tuesday pala. Tuesday daw yung kay Katropang Seth. Anyway, mga katropas, maraming salamat sa pakikinig, review. At meron kaming very good news. Salamat kay Katropang Shrel. Last Friday, nag-go online na ang review. Ayun. Okay, so yung first review po natin, Game of Thrones online na. We will try to put all out most of our reviews and of course, the best of Tropang Radio episodes. Doon po sa ating ano ba tayo? Blogspot. Okay, Blogspot. Siyempre, ang tanga-tanga ko, di ba? Walang alam. So, yun po katropa. So, every time may review po tayo, ipopost po natin within the day. Tapos yung pong the morning after tayo. Yung mga tropang radio episodes. Kasi we would like to reach out dun sa mga nahihirapan makipakinig ng alas 7 ng gabi. So, at least they can listen at their own convenience. So, yan po ang regalo ng Tropang Radio para sa lahat ng ating mga katropas na nakikinig. At kung halimbawa nagustuhan nyo ang episode ulit-ulitin. Yung review, in fairness kahit boses ko yun, actually sa totoo lang naiirita rin ako sa boses ko pero ako never pa ako nakinig ng ng Tropang Radio na ulit. Alam mo kung bakit na-try ko na makinig ng review kasi si Katropang Shrel, pinapadala niya before yung review episodes natin nung nasa Singapore ako. So, pinapakinggan ko doon. Tapos naiiyak ako mag-isa kasi parang nasa Pilipinas ulit ako. So, umuwi na lang ako. Yun pala ang dahilan. Yung pala yun? Yun ang dahilan. Umuwi na lang ako. Kasi kinukwento mo sa akin na nasa Singapore. Wag yun! Tsaka na yun. That's another story. That's for another review. Reviewing of our lives. Ganyan. Anyway. Tsaka din, nakwento ko na ng partly yun dun sa di ba Katropang Dex, nung roast ko. Yeah. Yung moment na yun na umalis si Katropang Dex. Kasi shinare ni Katropang Dex nung Wednesday, nag-iiyak siya sa harap ni Big Ben. Ako naman po yung bus one. Weirdo siya sa akin nung Oo nga. Hindi, last day ka kasi umiyak. Tapos naiyak ako kasi parang sabi ko, bakit umiyak to? Nakakahiya naman. Ay, joke. Hindi, sinabi ko na to before. Every time I go to somewhere, tapos I really love being there, naiiyak din talaga ako ng bongga. Kasi parang I'm too small. I remember that happened sa Angkor Wat. That happened sa Borobudur. Sa Indonesia. Kasi parang hindi parang unsurreal. I don't deserve
to be there, but Every I time am. you're in a surreal Yes, experience. so speaking of surreal, wala namang kinalaman, humirit lang ng pasegue. Ano? Ang ating pong i-review today ay Rock of Ages. Yan po yung pelikulang lumabas lamang kahapon, Katropang Dex, diba? So ito po yung Iniwasan si Kimidora. Oo, iniwasan, natakot kay Kimidora. Ano? Wala naman masyadong dapat ikatakot. Kung meron Kung po si Katropang Dex po ang masusunod. kung meron po dapat ikatakot, malamang-lamang siya po yung pinag-uusapan namin ngayon. Pero dahil wala naman masyado, Tom Cruise na lang kami. Rock of Ages. Although, of course, pareho din may strengths and weaknesses. Ang napili po namin na yung Rock of Ages for the very reason na na-advance talagang plan na yun. Okay. So, mga katropas, pag-usapan natin na yung Rock of Ages. Very simple lang storyline. Okay. Pero, pabayaan na mo nating ikwento ni Katropang Dex para ako naman ang kumakain habang nagsasalita siya. No, but not for long, ha? Mabilis lang to. And then, yung Rock of Ages, ano siya? Tawag dito, it's based on a popular Broadway musical na gumagamit ng mga hit songs ng mga sikat na rock bands noong panahong ng Aerosmith, ganyan, 80s, Aerosmith, Journey, mga ganyang mga ganyang Kiemelar pa. Mga panahon ng heavy metal rock, yan, rock and roll, yan. Yun, the story revolves around 3 major characters actually. Yung character ni Stacey Jacks, yung parang rock god nila doon sa bundong yun. Sa LA, actually sa Hollywood nangyari. Oo, diba? sa Hollywood. Sa Hollywood. Yung si Stacey Jacks, yung parang lead vocalist ng Arsenal, yung parang pinakasikat na banda. Tapos siya yung pinaka-rock god. Wino-worship siya ng lahat. Tapos yung small town girl from Oklahoma na pumunta sa Hollywood, si Sherry, na naghahanap ng love talaga. Tsaka si Drew, yung parang waiter. Waiter ng isang very important yung location. Nung Bourbon Room. Yung parang siya sa mga pinaka iconic na bars doon. Oo. Na rock talaga. Na lahat ng parang yung si Stacey Jacks, doon siya nagsimula sa Bourbon Room. Ayan. So si Drew naman, siya? Struggling quote-unquote artist na may stage fright kaya hindi sumisikat. Ganyan. So, ayan sila yung 3 major characters. Now, nag-meet sila dito nga sa ang setting niya is mainly doon sa Bourbon Room nga. Tapos, ang nangyari is, syempre, itong si Sherry, na-meet niya itong si Drew. At tapos, dahil pogi, nagkain laban in 2 days, ha? In 2 days. Ganyan. Tapos, second date pa lang. Tapos naka-schedule mag-perform itong Stacey Jacks doon sa The Bourbon Room kasi magdi-disband na hihiwalay na siya doon sa kanyang banda. Now, what makes the scenario a bit tawag dito difficult? O nag-bring ng conflict. Kasi ito yung panahon na syempre, sikat ang rock, pero may mga grupo rin na nakikriticize na kasi demonic daw, filthy raw, ganyan. Ito naman yung partida nila Catherine Zeta-Jones sa mayor ng LA na sinasabi na kailangan itumba ang mga bars na nagpo-promote ng rock kasi masama yan for the kids. Yun. Bilang itong si Sherry, napaka-encouraging na girlfriend kay Drew, in-encourage na itong si Drew na i-take yung chance na nagkaroon ng opening para doon sa opening act ni Stacey Jacks, yung performance ni Stacey Jacks doon sa Bourbon Room. In-encourage na itong si Drew na, oy, ikaw yung mag-opening act since nag-back out yung opening act natin. Binigyan naman siya ng chance na yun, di ba? Dahil boss naman nila yung may-ari ng dahil boss Bourbon naman nila may-ari na yun. Tapos, syempre, nung night na mismo ng performance ni Stacey Jacks, doon na actually naging medyo dirty yung situation for everyone because nagkaroon na siya ng interaction between the characters, di ba? Now, itong si Sherry, big fan ng Stacey Jacks. Tapos parang itong Drew, nagselos doon sa Stacey Jacks because akala niya may nangyaring something. Kasi ito po yung Stacey Jacks character po, talaga pong yan. Kapag nilapitan niya yung babae, yun na yun, huli na. Ganun na yun. Very, ang hirap sabihin, pero parang very enticing. Meron siyang ganung na parang basta, may ganun siyang charisma. Pag kinausap ka niya, yun na yun, huli ka na niya doon. Tapos, syempre, nagkaroon ng conflict between Tapos, since parang pababa na yung career ng Stacey Jacks, nakita, itong si Drew naman nag-perform sa stage, nakita ng manager ng Stacey Jacks na in-enlist siya na, sinign up siya for a recording contract, recording deal, ganyan. Tapos, medyo doon na nagkaroon ng konting
stress between the characters and kung saan sana sila napunta. And ito yun yung pinaka parang major na ikot ng kwento doon sa how will it all end kapag how will it end for Stacey Jaxx na nagkakaroon ngayon ng introspection sa kung ano ba yung naging buhay niya as a rockstar. Kay Sherry who is trying to fulfill her dreams na pumunta sa LA without knowing kung ano ba talaga yung hinahanap niya doon, and kung si Drew na nagkaroon ng shot at fame, now what is he going to do with it? Yun yung basically naka-umbrella na kwento na premise ng Rock of Ages. At ito ay sa to the tune of some of the best rock songs or even ballads. Rock songs and ballads Opo, sa history ng music. Yeah. So naka-situate siya, so it's rather a period film. So 1987 actually. 87, pero you won't really feel that it's too period kasi marami sa mga fashion ay nagbalik na. At more importantly yata, I think minodernize na ng konti para maka-connect naman tayo ng konti. Oo. Kasi if not, medyo baka ma-distract tayo sa mga nakatis na hair, ganyan-ganyan. Na-notice ko nga na ito, hindi siya parang yung texture niya, yung cinematography niya. Hindi siya, anong tawag dito? Hindi siya yung parang may pinatong na para magmukhang luma yung itsura. It's actually how you will watch a normal rom-com film. Yeah. Imagine yourself in the 80s, 'di ba? Pero mas maganda na yung visuals. Malinaw yung malinaw. Talagang kung nagsasalita ako habang may something sa bibig ko. Speaking of, so pabayaan na po nating nguyain ni Katropang Dex na nasa bibig niya, if you know what I mean. At tayo po yung mag-break para ilagay din po ako sa sarili kong wag po kayong aalis mga katropas. Babalik po ang Rock of Ages review dito sa Tropang Radio. Tropang Radio! Yo, mga katropa, tayo po yung nagbabalik dito sa Tropang Radio. At akala ko, pag nag-break po tayo, mawawalan po ng laman ng bibig ni Katropang Dex. Apparently, mas nadagdagan pa! Meron po kami na pag-usapan over the break na medyo hindi po namin pwedeng i-share regarding basta gumaganyan-ganyan. An ode to my sister. Nalapit na po mag-birthday. Yan. Okay. Mga katropas, itutuloy po natin yung ating review ng Rock of Ages. Syempre, storya muna. Though nabigyan na tayo ng konting summary ng ng storya. Mahirap mong i-spoil lahat ng wag po lahat, syempre. Hindi namin sasabihin yung ending. Pero yung basic premise ng storya ng Rock of Ages. Ang pag-usapan natin ay, I think, two things. Yung narration at yung treatment. Kasi for this one, hindi lang yung narration ng, ang musical kasi musical kasi to eh. And remember, this is based on a musical pa. So, like Mamma Mia, ang unang material nito ay yung musical. Hindi, di ba, musical based on a movie. Ito ay based on a film based on a musical. So yun siya. So dahil po dyan, pag-usapan natin ng konti kung anong masasabi natin sa treatment at sa storya ng Rock of Ages. Okay, yan. So, mauna ba ako, Katropan? Baka maglalagay ka. Hindi naman. Teka muna, hawakan ko lang yung kamay mo. Baka ako sa makarating. If you know what I mean. Okay. Huwag mo na kuhanin yung mani. If you know what I mean. Yun ba yung kasi may palaman. Ayun. Basically naman kasi ano ba? What I mean. The story of Rock of Ages is plain simple lang naman, di ba? It actually typical nga siya. There you go. It's just a typical boy small town girl meets city boy who has a dream. Tapos merong third party na very formulaic ito. Tapos and the success story of all the characters at the end. At saka yung mga naging masama, sila ang magkakaroon ng parang just desserts, di ba? So, yun. So, very basic. Very basic. Ang kwento. At yung treatment, sabi ko nga, sa alam mo, dapat talaga po, katropas, isinasuggest po namin, wag po kayong tatabi sa amin kapag kami po ay nasa na. Kasi nagre-review na po kami habang nanonood po kami. So, wag po kayong uupo sa letter F, 11, 12, sa Trinoma Cinemas. Sa row F, tapos seat 11 and 12. Yan. Kasi kami po, lagi kami, parang feeling namin, may isa lang nasa harapan namin, naiirita siya kasi kwentuhan po kami ng kwentuhan. Tsaka
kung ayaw niyong malaman yung susunod na mangyari sa susunod na eksena. Ay nako, kakat yan sa ganyan. Oh, yun nga. Pinipredict, So, ang ano doon kasi po, kaya, yung una ko agad na sinabi kay Katropan Dex kanina, hindi niya sinikretong musical siya. Kasi unang-unang hinga pa lang, wala pong dialogue. Wala pang dialogue. Hindi mo pa kilala yung character, hindi mo pa alam ang pangalan niya. Kanta na kumakanta agad. Na siya. At saka yung pong tipong, this is the kind of musical na talagang alam mong galing ito sa musical. Kasi parang Mamma Mia, biglang kumakanta yung mga tao sa bus, yung mga tao sa record store. Yung talagang everybody bursts into song. Diba? Parang ganoong level of singing na kahit kapag nanood ka ng Glee, alam mo na ang kumakanta lang usually yung mga major characters at yung mga Glee members. Hindi naman yung mga dumadaan-daan ng mga tao. Biglang nai-involve sila sa singing. So ganito yung treatment nito. At lahat talaga ng, kumbaga, hindi, as much as possible, it is through song that their emotions are revealed. Actually, even yung kwento, yung, instead of using speaking lines or dialogues, mas ginamit nila yung lyrics ng kanta actually, which I appreciated sa totoo lang. Because hindi ko maiwasang i-compare siya doon sa Mamma Mia. Yung Mamma Mia kasi maasim ba yung kinain mo? Bakit biglang nagbukasim mo? Hindi, yung Mamma Mia kasi alam naman natin na, syempre, nauna naman doon, before mabuo yung musical na yon, nauna ang mga kanta ng ABBA. ABBA, correct. Diba? Now, the problem with Mamma Mia was, may mga portions na medyo pilit yung pagkakapasok ng kanta. Hindi ko mag-gets kung bakit Winner Takes It All lang kinanta yung character ni Meryl Streep. Yung character ni Meryl Streep doon sa particular na eksenang yun at kung anong tipo ng emosyon ng gusto niyang i-express doon sa ano na yun. But with this one kasi, since yung rock kasi I think it's with the song genre din of choice kung bakit feeling ko mas naging effective yung pagkakakwento. Kasi yung hindi naman sa pero most of these rock songs kasi medyo nandoon siya sa highly interpretive. Yung kasi hindi siya literal. Yung kapag sinabi yung one thing, there are too many things that you can take with it, 'di ba? Halimbawa, they talk about drugs pero iba yung 'di ba? Halimbawa, they talk about love and then parang pwede mo rin yun i-relate sa experiences sa pain, sa loss, yung mga ganun sila. Na feeling ko mas naaral siguro nung sumulat nung original na material kung ano yung lyrics ng kanta at hindi lang gusto kong gumamit ng lahat ng kanta ng ABBA para correct, ganyan. Kasi yun yung danger kapag kasi ang ginamit mo lang si kanta ng Beatles, ganyan. Nakita ko na rin sa Across the Universe yung lahat ng kanta ng Beatles. But sometimes there are moments paano mo ipapasok yung Strawberry Fields Forever sa sa storya. Tapos paano mo ipapasok yung Dear Prudence? So kailangan maglagay ka ng character na Prudence. Kailangan maglagay ka ng ganito. Ito, halo-halo siyang kanta na pipili ka lang out of the favorite rock songs of all time. Tapos yun ang gagamitin mong guide mo sa pagkukwento or isinulat mo na yung kwento. Ano ang perfect na kanta para dito? Nasasakto doon sa kwento ko, sa kung paano ko gustong i-tell yung story nito. Kasi yung Can't Fight This Feeling, never ko na-imagine siya doon sa scenario na ginamit nila yon. Pero nung ginamit nila, parang, oo nga no. Di ba? Yung, oo nga no. Now I will never look at that song. I will never listen to that song the same way ever again. Ganun siya. Yung parang, mas okay yung pagkakagamit ng kanta, ng lyrics, para doon sa And feeling ko nga there's something about rock songs that unites them under one umbrella. Tsaka I think in a way, kahit na rock of ages, so obviously rock inspired yung mga songs, hindi siya nag-focus on songs that are very of a certain subgenre of rock and roll, no? Talaga siya na may softer side siya. So may acoustic side siya. So I think na kahit papaano na well represent yung mga songs without it being too tacky. Kasi a lot of the songs sabi ko, itong song na to Bon Jovi to. Kasi obviously the 80s is something that I know a bit of. Kasi itong mga songs na to parang
without it, kasi may 80s, may 80s version na parang very tweetums na side yung 80s, di ba? Yung mga Debbie Gibson, di ba? Yung mga Gibson, Tiffany, ganyan. Mga Tapos, Rick Astley. Rick Astley, oo. So parang meron kang slippery slope between those things, between those songs, no? Pero itong rock na to, you can remember the songs, pero hindi siya to a point na kasi that was what I was afraid of, na parang this will be too rock and roll for me because I always thought I was not really rock and roll, and then now I take it back after this because of the treatment. Kasi ewan ko, it's with the arrangement din siguro ng mga magandang kanta. areglo. Nawala yung Hard maingay na yung ganun. Yan yung metal nawala yung tuwang nung rock. But hindi nawala yung essence. Yung Actually, heart, yun yung okay. na-appreciate ko ngayon dun sa rock. The lyrics, if you're going to listen to rock songs and you will listen to just the lyrics, maganda ang mga lyrics ng mga kantang ito. Diba? At saka singable. If diba? you're going to listen to Aerosmith, yung crying nila, yung I don't wanna miss a thing, ganun siya maingay lang talaga pinakinanta, pero the lyrics are beautiful. Ganun feeling ko yung appreciation nung sumulat nung Rock of Ages na stage play doon sa rock. Yung point of view niya sa rock. No matter who sings this, pag kinanta yan, maraalala mo, ay, rock ito. Ganun siya. So I think treatment-wise, it was a good way to treat the material. Simple-simple po talaga ang story. Wag po kayo maghanap ng anything malalim. Kasi hindi po, I mean, if that's what you're here for, na parang kahit papaano the representation of Rock of Ages. Yung, di ba, kasi pwede mong gamitin yung rock and roll as a symbolism for something, as a metaphor for something, ganyan. Hindi po yun ginawa. Hindi po yun nila ginawa. Talagang ang conflict lang dito ay conflict nito, mabuti ba sa mga bata ang rock o hindi? Tapos, bakit nga ba gusto ng mga tao yung rock? Actually, hindi pa nga in-explain kung bakit gusto ng mga tao rock. Simply, gusto ng mga tao ng rock nung panahon na yun. Period. At saka yung dichotomy of those who don't like rock and those who like rock, tapos yung mga reasons na for being. So, tsaka siya, parang sabi nga, theatrical din yung style Kahit nga yung Catherine Zeta-Jones character, yung very theatrical, yung facial expressions niya. So, hindi siya talagang masyadong nag-deviate dun sa actual na stage play, I think, no? Pero syempre, sabi ko nga kay Katropang Dex, if given a chance, we go to Broadway and then it's still running, ang feelingan talaga namin. Pero sabi nga namin, if you claim it, it's gonna happen. Sabi ko, pagka nasa Broadway tayo and Rock of Ages is still running, I'm not sure if it's running pa pero habulin natin. If it's still running, it would be good to watch it kasi ibang-iba definitely yung feel na yon sa especially movie. Kapag American pa yung lalo dahil American company pa yung American company because Rock of Ages I think will run here in the Philippines. It will, with the Filipino cast. Yes, with the Filipino cast. So ito yung actually ngayon yata to from June, I think late June to early July or to mid-July. So, that one, we hope to catch also ni Katropang Dex. I-review natin yan kapag. Kasi we want to see what the difference is, yung take ng treatment, ganyan. Pero ako nga, sabi ko kay Katropang Dex, it would be good also to see the treatment of the American in a smaller stage, in a smaller space as compared to the film. Okay? Katropas, of course, marami dito ay mga song numbers. Pero, marami dito ay yung characters na kumakanta nito, kailangan din natin kilalanin a little bit. And if these people have been effective in their roles, di ba? Kasi minsan kasi may tendency maging tacky ang sing-sing ng kanta-kanta lang ng isang programa. So, let us talk about those characters pag sa ating pagbabalik. And if, who are our favorites and who are our least favorites. Mga katropas, wag po kayong aalis. Babalik po ang review dito sa Tropang Radio. Tropang Radio! Tropang Radio! Yo mga katropas, tayo po yung nagbabalik sa Tropang Radio at Friday night, so review night po. Huwag po kayong matakot sa narinig nyo, yun po ay nguya ni Katropang Dex. Dahil kain po ng kain, sabi nang wag kutkutin ng mani o pinasok pa. Okay, sige. Mga katropas, review po natin madami Rock pa. of Ages. Marami pang pwedeng kutkutin dyan. No? Matamis-tamis ba? Okay naman. Medyo mamasama-sala ng konti. Okay, if you know what I mean. Review po tayo ng Rock of Ages, mga katropas. At kanina lamang na pag-usapan na natin yung treatment, story, at ngayon naman let's talk about the characters. Kasi simple lang. Di ba minsan... Sometimes yung simpleng story, simple lang yung mga characters simple niya. Oo.
tsaka parang sa simpleng story minsan may tendency na ano bang na-overcome na ano ba to? Na-overwhelm ng characters yung simpleng storya niya, or dahil simple lang siya, simple din lang naman yung yung take ng mga characters and the thing natin. with with this one na nag-originate sa isang musical. With musicals kasi medyo rin with stage plays. Ito yung medyo medyo tricky about stage plays. It's the fact that sometimes characters in stage plays aren't hindi siya masyadong tawag dito. Based on experience, hindi siya masyadong malalim ang himay-himay, yung mahihimay mo ng multi-layered na bonggang-bongga, ganun siya. Lahat ng napanood kong stage play so far, ganun out yung in the open. Oo, yung para kasi mas mahirap kasi i-express yung yung character na may lalim pa, tapos iba yung ina-act niya doon sa lalim ng character niya. Meron kasi, diba, may ganun kasing sa film sa film, pwede mong gawin yon because you have close-up shots, you have reaction shots, ang mga bagay-bagay, diba? Ito kasi movement-based kasi ang stage plays diba? So parang ang hirap nung nakafocus ka lang sa itsura, tapos iba yung ina-act mo doon sa yung sa characterization mo talaga dapat. Although may mga nag-exist naman na ganung material, but with plays kasi mas advantageous na yung character mo. May level of kasimplehan siya. Tsaka highly expressive kasi yung stage plays. Kaya nga 'di ba, hindi mo na you're not kumbaga yung sa pag-arte sa film, 'di ba? Ang mo doon is that kailangan meron pa silang hahanapin. Kailangan meron ka lang very subdued yung emotions mo, kasi kung hindi nagte-tenfold 'yan at masyadong pandami mo namang natatanggap na na mga mensahe. Kaya feeling ko yung Inception, hindi siya pwedeng gawing stage play. Kasi yun Tsaka walang close-up kasi sa stage play. So hindi mo makikita yung galaw ng mata, galaw yung mga ganong bagay. Kailangan talaga overexerted yung the mannerisms. Mahirap i-maintain kasi only really, really good actors can maintain mannerisms. Tapos minsan yung nagsiswitch pa ng character within yung character na to nagpe-pretend to be someone else's character. Yung may ganung mga may mga ganung challenges na feeling ko medyo umaabot sa sukdulan nung kakayanan nung stage play na i-express. So differences, yun ang differences talaga ng medium. Kaya maganda na if we watch the musical itself, how different these things are going to play out, no? So, although obviously they're not the same actors, no? Hindi din naman fair yon. Pero I guess again, treatment, no? Papaano ginawa itong mga bagay na to, paano pinresent ang mga bagay na to, at talaga yung makita mo talaga, ito stage play talaga to, at ginawa lang na film, di ba? Or something like that. So let's just talk about siguro yung mention mo na yung 3 characters na kumbaga nag-revolve dun sa 3 characters na ito, yung film, yung movie. Kumbaga si Stacy Jax, si Sherry, at si Drew. Okay. So do you think they worked? Para sa akin? Do you think kasi simple lang naman yung characterizations. So ito bang mga ito ay at saka ano ang na-contribute nila sa pelikula, di ba? Yung isa-isahin natin, no? Yung naging effective ba? Hindi. Yung Tom Cruise kasi given yun. Yung panonoorin mo siya dahil kay Tom Cruise. Yun yung yung initial na etong pelikula na panonoorin to dahil kay Tom Cruise. And true enough, feeling ko, lahat ng manonood na Rock of Ages, panonood siya dahil kay Tom Cruise. And wala naman tayong duda na magaling namang umarte si Tom Cruise. I just feel... At saka in his old age, parang kahit pa paano gumagawa pa ng bago. Na-transform niya rin yung sarili niya into someone who is, sabi ko nga, nagawa niya na-shape niya yung sarili niya into the Stacy Jax character na alam mo na ito yung rockstar na pababa na. Diba? Kasi meron pa rin, may dating pa rin, pero nawawala, malamlam yung na yung glitter niya, hindi na kasing kasi even yung katawan, hindi na siya, feeling ko, hindi na siya yung prime of diba? Kasi lagi nakahubad po si dito by the way Wala pong pang itaas si Tom Cruise the entire time. Ang ginamit niya lang na pantaas dito yung kanyang fur coat na kalahati lang ang nakasuot, ganyan. Kasi kailangan nakalabas yung tattoo sa dibdib. Yun. Yung medyo may konting weird
weirduhan lang. Weirded lang ako doon sa fact na ang mannerism ni dito ni Tom Cruise dito. Medyo may pagka-overact. May pagka-overacting. In-overact niya rin yung is he in the mindset din kasama ba sa conditioning niya na kasi galing to sa musical talaga. So parang kailangan. Even si Catherine Zeta-Jones. Si Catherine Zeta-Jones. Definitely. Hindi ba Catherine Zeta-Jones, pwede bang medyo simple naman ang acting? Talagang si Catherine Zeta, big movements. Tsaka yung big facial expression. Lalaki yung mata, tapos ang galaw, ganun. Tsaka yung parang slow-mo. Diba? Yung meron silang parang galaw na sumuslow-mo sila. Kapag talagang hindi simpleng facial expression lang na diba? Hindi siya Angelina Jolie umacting dito. Siya? Talagang actress sa stage, ganun siya. Ano ba yun sa tawag natin dun sa sa TV Patrol School of Acting ba yun? O yung sabi ni Eugene Domingo sa babae sa septic tank na TV Patrol School of Acting, yung sobrang mga OA naman. Ganun siya. Yun, feeling ko yun, yung tumatak sa akin na kasi I don't know. Yung Russell Brand character kasi naiintindihan ko kasi yun yung yun yung karakter ng character, 'di ba? Na medyo siya, medyo may pagka-fanatic siya or of sorts. Tapos kita mo si Alec Baldwin, very lang siya very relaxed lang. And feeling ko I would have to give it to the two young leads nung pelikula kasi sila yung feeling ko umacting lang ng tama base sa hinihingi ng medium. Ang medium ng medium. Kasi iba film na to di ba? Sila yung normal na umacting, ganyan. Hindi ko alam kung dahil yun talaga yung pagkaka-characterize sa mga character sa paligid nila. Kailangan sila yung mga character sa paligid ng OA. Tapos sila lang umacting ng normal talaga. Kasi even the reporter ng Rolling Stones, medyo may pagka-OA siya umatake ng character di ba? Pero nagugulat naman ako kasi may mga characters naman na on the side na hindi OA. Naman. Si Mary J. Blige hindi naman masyadong OA umacting, di ba? So, yun. Now, yung character, yung actress na gumanap dun sa Sherry, may konting hindi naman sabit, pero may konting nagkaroon lang ng moments. Nagkaroon ng moments na nalimutan kung siya pala yun. Okay. Kasi nga meron siya may ibang character na kamukha niya. Tapos feeling ko parang nako-confuse ako visually. Film is a visual medium kasi, 'di ba? So, yun yung hindi ko masisi sarili ko nang ginastify ko yung confusion, 'di ba? Pero feeling ko naging enough naman yung niya, yung performance niya. Ang mas naging lakas nung team na yon is yung Drew, yung si Diego Boneta. Si Diego Boneta kasi siya yung may charm, yung presence. Tapos umpisa pa lang sa kanya ka natitingin. Sa kanya ka nakatingin. Pag may eksena yung dalawa, sa kanya ka nakatingin, hindi ka. Even nga yung kapag sila nila Alec Baldwin ang kasama niya sa eksena, sa kanya ka nakatingin. Kasi siya yung very comfortable siya doon with the way normal, he is. Natural. It's very natural. Even yung pagkanta. Even yung pagkanta and yung pag-a-acting na para kang rockista talaga. Very natural sa kanya. Kasi yung extremes niya, 'di ba? Meron siyang very sweet side. Tapos meron siya nung kapag kumakanta ng rock and roll, 'di ba? So makita mo talaga yung yung dimension niya. Na hindi naman ina-upstage yung performance nung Tom Cruise Stacey Jaxx character because si Stacey Jaxx talaga, siya dapat talaga yung superstar ng stage. Kapag nag-perform siya, wala siyang ka-level. Hindi niya trinay abutin yung level na yun. Doon lang sa tamang border na pa rin siya, magi-stand out pa rin siya among the crowd. Ganun yung naging feeling ko, nakita ko doon sa maging performance ng tatlong main actors natin doon sa pelikula. Yun. Ako, ang pinaka-nagustuhan kong character, aside from from Drew, kasi I can't stop looking at the kid, no? Yung hindi siya batang-bata, obviously, pero talaga siya very, ba to tawag sa kanya? Dahil film siya, he really plays very well in close-up. So, ang ganda-ganda niya talaga visually. Ang ganda talaga ng mata, ang ganda ng medyo chubby cheeks siya, pero yung ironically, hindi siya parang rockstar yung face niya. Kasi medyo, alam mo yung hindi hardened, very soft yung face niya. And yet,
ano talaga siya. At saka para sa akin, in terms of voice, siya yung hindi overexerted again, yung pagkanta niya, pero very emotional. So I hope that they're using their own voices for this one. I think so. So parang ganoon yung ano niya. Kasi yung Cherie, may pagkaano yung Vanessa Hudgens sa High School Musical yung acting meron akong may pick up ako doon na parang Vanessa Hudgens naman to, di ba? So, on the other hand naman, what I liked about, I like the Russell Brand character. Kasi, actually, for me, nag-underact nga si Russell Brand diba? because he's such a huge character, di ba? He's such a huge personality na he can really make it yung parang maingay na nakakairita. Pero kailangan niya maging side character lang dito. And yet dito, kahit maingay siya, hindi siya nakakairita. He's so sweet. Parang ganun. At saka parang again, yung matatawag nating mga, although secondary characters, pero nagtatahi siya noong lalabas yung mga emotions ng mga characters because of him. So I like him here. Kasi usually I've watched him naman in other films. So talagang, he's very crass, di ba? Parang ganun. Tapos na-realize ko, hindi naman pala, he has a soft side. And he was able to bring this also to the table. So alam mo na kailangan i-underplay niya yung character niya despite the fact na big personality siya. And I think that one I like. And well, obviously I love Alec Baldwin too. Yung acting na matagal ni Alec Baldwin. And dito parang akala ko magiging he's really an effective actor, no? He's cute that way, no? Parang si Alec Baldwin, wala na yung pogi halos walang ginagawa doon sa eksena pero ramdam na ramdam mo nandun siya. Kasi he used to be such a hunk. That he used to be that generation's Brad Pitt. As obviously he's no Brad Pitt anymore, pero ano pa rin, he can still command, no? You still look at him. Kaya yung gusto ko pag sila ni Russell Brand yung magkasama sa eksena kasi they were very interesting. Tsaka chemistry nila is very good. So I think in that sense, so may mga magaganda. Yun nga lang yung hindi balance, no? Merong ang sobrang OOA, merong ang sobrang underplay, tas merong namang yung ganoon. So, meron kang magugustuhan, mapipick up mo talaga na kung sino gusto mo kaysa dun sa ensemble sila. Hindi masyado yung konsepto ng ensemble. There were still a lot of big personalities and you can still see it in the movie. Huling Hirit, our favorites, and of course our wish list. And of course, finally, how many yos will we give? Rock of Ages. Wag po kayo nga alis mga katropas, babalik ang review dito sa Tropang Radio. Tropang Radio! Tropang Radio! Yo mga katropa, nasa huling hirit na po tayo ng Tropang Radio. At syempre dahil Friday, siguraduhin po namin meron po kaming maisasuggest sa inyo na gagawin nyo over the weekend or tonight kung kayo po ay lalabas at naghihintay lamang ng time, di ba? Kung hindi kayo masyadong takot sa bagyong darating. Oo nga, kami nakauna na po kami dyan, nakapanood na po kami. So, Rock of Ages po mga katropas ang ating nire-review. So, lumabas na, pero medyo for now, kung ako po ay parang nagka-count, no? Nagka-count ako ng pluses and partial unofficial results. Mukhang nasa gitna tayo. Hindi natin alam kung maganda ba o talaga. Ito mga magaganda at exciting na mga reviews. Yung hindi halatang-halata kung gustong-gusto mo or ayaw na ayaw mo. Okay. Katropang Dex. First time ba natin magre-review ng musical? First time na musical ito, di ba? Na musical film? Musical na film. I think so. Tagal na rin tayo nagre-review? No, 1 year na? Or more? More than 1 year? I think, oo. Teka. I think so, yeah. I don't first remember. Musical film ito. Actually, first musical film. Oo. Yun. Yan. Katropang Dex, what do you like the best? Like na. Like? Oo. Meron bang hate? The music, of course. May hate ba? The music, of course. Ang laki, integral part kasi yung music doon sa doon sa, ang kasi is, ang sukatan ko ng magandang musical is, kapag katapos ko siyang panoorin, would I want to listen to the music again? Yes. And dito, actually nauna na. Kanina umaga, dinownload ko na yung soundtrack. Bigyan mo ako ng kopya. Dinownload ko na yung soundtrack para pagkatapos, pag feeling ko, gusto kong pakinggan uli yung music, mapapakinggan ko na siya. Ayun na. Sige, bibigyan kita Katropang Jane pag napakinggan ko na. Yun siya. Dinownload ko na agad yung soundtrack. So, feeling ko naman, pakikinggan ko uli siya mamaya pag umuwi na ako. Kasi iba yung,
I've heard these songs, Wanted Dead or Alive, being sung in a lot of different contests. Narinig ko na yung original version. Pero dito parang yung alam mong, there will come a point na pag kahit pinakikinggan mo siya in the past, titigil mo yung pakikinig kasi medyo nasawa ka or feeling mo nakaget over ka na sa kanya. But this one, kasi, yung mga kanta na narinig mo, narekindle yung appreciation mo dun sa kanta. And now, you would want to listen to the songs again. Gamit tong mga versions ng kanta na to. So feeling ko yun yung kung meron man talaga na biggest factor or biggest plus point dito sa it's the music that they use. For sure. Tapos nagamit pa nila na maayos yung music sa storytelling. Yes. Yun. Ako nagustuhan ko yung fact na like a musical, no. Ito yung yung uniqueness of the medium. I don't know nga, as I said, hindi pa nga po namin napapanood yung musical, pero kasi 'di ba sa musical mas mahirap yung marami masyadong characters na kumakanta tapos iba-ibang context ang kinakanta nila. Sa film dito nagamit nila yun very effectively. May kanya-kanyang moment. Oo, tsaka nag-intersperse yung storytelling within one song. Hopefully, if that was also based on the musical, then it was used very effective here. Nakikita mo na hindi ka masyadong nalo-loss, 'di ba? Kasi ako nga po, marami diyan sa mga kantang 'yan ay kinalakihan ko. Though medyo bata pa ako noon, pero pero I like those songs. So half most of them. And hardly does this happen. Nanood po kami ng Wicked ni Katropang Dex. Siya po kumakanta, ako nakaupo po ako at nanonood. Pero dito, kumakanta talaga ako na parang, oh my God, I'm so excited about those songs. So it's about if there's, at least talagang na-play up niya yung strength niya, yung songs. Yung songs. Okay. Now let us, kasi wala po kami, ayaw namin magsabi ng hate. So gusto sana namin ay wishlist. Sana merong Katropang Dex. Ano ang sana meron sa na ito? Sana meron. Sa akin, more storya. more dialogue siguro. Kasi feeling ko mas mas doon tayo makakapag-inject ng Mas doon tayo makakapag-inject ng characterization ng mas malalim na characterization Parang konting dagdag naman ng 'di ba? Kasi kung medyo mababaw ng ang pagkaka-characterize na sa pinagmulang material. Meron tayong opportunity. This is the opportunity for you to be able to na parang ito yung masasabi mo na mas maganda yung musical kaysa dun sa film, ganun. Or at least mapatunayan mo sa mga nakaparoon ng Rock of Ages that film isn't a lower form of art by just mimicking kung ano yung nakita mo sa film and doing worse, di ba? Ito kasi parang feeling ko, finotocopy lang yung musical. Tapos translate lang into film, mas maiksi pa kasi supposedly kung musical yan, meron yung 2 oras para mapapakinggan mo yung buong kanta, mapapakinggan mo. Feeling ko kasi yung say Paradise City sa opening act sa opening sequence sa opening scene nung actual stage play, kakantahin yung buong Paradise City Dito hindi diba? Sumegway na agad doon sa eksena sa bus. Diba? Mga ganong kieme siya. So parang yun lang sana mas na feeling ko ayaw natin masyadong mag-dwell dun sa music kasi kakain ng oras. Speaking lines man lang, di ba? Yung mas malalim na atake. Kasi feeling ko, kung meron ka mang mai-improve, yung speaking lines because mapapansin mo yung speaking lines, hindi masyadong you can do away with the speaking lines. Tapos, pag dugtong-dugtongin mo na lahat ng eksena ng may kanta, okay ka na rin. Diba? Yun siya. Ako sana may more interpretation talaga. Yung, kumbaga, that means ma-interpret ng director or ng writers a little bit more yung storya. Kasi it became too simple. Tapos naging cliche-ish. Tapos naging cliche. Di ba parang kahit naman minsan, di ba kasi kung napanood ko na yung Rock of Ages na Broadway musical, that has been running for a while now. Kapag napanood ko yun, tapos nanood ako dito, parang wala naman akong napanood na bago. So, bakit ko papanoorin ulit? Tapos, ito siya, mga katropas. Ang feeling ko, though, may danger siya na doon sa hindi nag-exist sa generation na magiging detached except for songs na ginamit sa Glee. Oh, thank God sa Glee. Diba? Nauna yung Glee na lumabas. Pero feeling ko, yung writers, yung creators ng Glee, nakapanood ng Rock of Ages sa Broadway,
nakaisip na, uy, what if gawin natin ng TV show na high school keme-keme. Ayun, Glee. Pero ito siya. Kasi doon, nag-mash up sila, di ba doon? At talaga, literally, marami doon. Mash-ups. Hindi, literally, yung kanta ng Journey. Kanta ng Journey, kanta ng... Yun talagang ginamit sa Glee. Di ba yung direct translation talaga. So, kaya minsan sabi mo, oh my gosh, napanood ko na to. So, either sino ang nag-plagiarize ng Sino una nag-plagiarize? Sino una nag-plagiarize. Pero I bet kasi matagal kasi na yung Rock of Ages. yung Yung Just a Small Town. Talagang parehong-pareho. Tapos yun pa yung highlight. Pati yung paggitara, parehong-pareho yung look. Ganun siya. So yun siya, parang para sa akin, dapat meron din naman tayong na-incorporate ng mga elements. Kasi siya parang naging predictable. Sa musical kasi minsan okay yung maging predictable Kasi pinunta mo doon yung musical, yung live singing. Yun ang mahirap doon Pero dito kasi, naging predictable siya. Though of course, sabi nga, hindi na sila nag-attempt pa. Huwag na natin pahirapan pa sarili natin. May ganun dating. So, tsaka sana tawag dito, konting bali lang. Yung bali ng na make it film. 'Di ba? Bakit wala Parang sa totoo lang visually makikita mo para kang nanonood ng musical. Nasa film lang, no? I think ako personally meron na akong mga predictions. Ito yung mga sets na gagamitin, saan mag-move, ganyan-ganyan kasi baka tin-translate 'yon. Although of course mahirap pa rin gawin 'yon. Ang problema ko is that hindi ka man lang nag-deviate. Diba? Kasi meron kang material na pinanggagalingan. Lahat naman ng mga the best ones ay nag-i-interpret to another medium. So, kailangan i-interpret mo rin siya in a way. Use the strength of the medium to interpret. Yun. Katropang Dex. Dahil dyan sa mga sinabi nating yan. Ano ang iyong rating? O ako ba mauuna? Pwede naman mauna na ako. Alis ka na? Hindi naman. Muna na ako. Sabi mo. Okay, bye. Ganun. Bye. Ako, bibigyan ko siya ng naglalaro yung rating ko sa 3.5 to 4 years. Okay. Why? Aaminin ko na po, meron akong soft side pagdating sa musicals. Sobrang may bias ako talaga for musicals. Hindi ko alam kung bakit. That is why natatsaga akong panoorin ng Glee. Not because kinukwento kay Katropang Jane nito, lagi na ako naiirita sa Glee kasi wala nang story ang maayos. Pero because of the music, I give it a chance. Oo, nasusurvive ko siya. Nanonood ako ng Smash because of the music. I watch most of the stage plays I watch musical lang talaga at hindi na ako nanonood doon yung straight lang na because siguro mga 1 or 2 lang yung plays na napanood ko na hindi musical. Ganyan. And even sa film, kaya nga maski yung High School Musical, kaya nga naging fan ako ni Zac Efron. Kasi sa Zac Efron nagsimula sa mga musical na pelikula. Yun siya. So parang tapos, feeling ko naman, itong Rock of Ages, maayos niya naman nagamit yung music doon sa kwento niya. Sa kwento niya na hindi naman masyadong malalim. At in all fairness naman, hindi naman siya nagpanggap. Hindi nagpanggap na malalim ito. Diba? So parang, may reklamo lang ako ng konti siguro sa imagination ng director nito, kung paano niya i-interpret yung mga bagay-bagay. Pero, more or less, I felt entertained, I felt happy, hindi ako irritable. Nagtataka lang ako up to the end kung ano yung storya ng Mary J. Blige character at kung bakit concerned siya kay Sherry. Aside from the fact na napulot niya si Sherry sa kalsada nung depressed-depressan yung bata. Pero dapat nga na-gets natin, nung pinulot siya, bakit mo pupulutin in the first place, diba? Oo, yun siya. So yun yung chance mo sa speaking lines Diba? Yun. Tapos parang sana mas nagamit man lang yung pole dancing as a visual interpretation of something. Diba? O yung boy band stuff. Diba? Yung ganun siyang mga konting-konti lang naman na yan. Pero kung dahil musical siya at nagamit mo na maayos yung music sa pagkukwento mo at maganda yung music na ginamit mo, pwede na kita bigyan ng 4 na views for that. Okay, ako 3.5 views mga katropas kasi alam niyo naman po nakalean pa rin ako at the end of the day sa story at the opportunity to give may opportunity to give something more. However, I enjoyed it a lot. So if you're just there to enjoy like you want to have yung may date ka tapos you just want to enjoy, paglabas mo tawa ka ng tawa, paglabas mo parang you have a skip skip on ano ba to tawag doon? You're skipping because of the songs that you heard or ka pa. Oo, okay dahil nag-exist ka ng generation na yun at nabavalue mo na how
so special the music was during that generation. Also, minsan nostalgic ka. Ang gaganda pala ng mga kanta Ang ganda pala, no? oo. So I think for nagkaroon that. ako ng renewed appreciation sa music noong panahon na yun, noong panahon ng rock and roll. Yeah. Dahil yun sa pelikulang yan. So 3.5 years, hindi not because it's not worth watching. It's because it's really worth it. I think if you ask me, yeah, oo. it's worth your 160, 300, and Arcus 200 pesos. kasi 2D. Yung it's worth watching. It's because it's very enjoyable. And Ito yung tipo sometimes, ng yung tipo ng bibili ka ng DVD, tapos kapag medyo depression ka or pagod na pagod ka, panoorin mo yun. Parang, like yan parang pinag-usapan din natin before yung Real Steel, yung Avengers, hindi naman siya palaliman ng kwento, pero nag-e-enjoy ka. Paglabas mo, nag-e-enjoy ka. Ito, makukuha mo to for sure. Hindi ka may irita. Again, mababaw ang story pero wala namang pagpapanggap. At ito pala, may I just say, yung pagpapanggap aspect of it, ang pinaka bottom line. Ato bibigyan ko na siya ng half a yo for this also. So 4 na, no? 4 na. Kasi ang sinasabi lang doon, magpakatotoo ka. 'Di ba? Huwag kang mag-boy band kung rockista ka. Oo. Huwag kang magpanggap. Huwag kang magpaka-pole dancer kung singer ka. Correct. Wag mo ipasara yung boy band dahil masama ang loob mo doon sa naging boyfriend mo. Tapos umano ka na lang, ano ba ito, maging fangirl ka na lang ulit, gumrupi ka na ulit, bumalik ka na at manood ka na lang, i-enjoy mo na lang, kasi the more you deny yourself, di ba, the more na difficult yung process na pagdadaanan mo. And ito rin yung actually yung conflict ng Stacey Jack's character, because iba yung pagkakakilala niya sa sarili niya doon sa ini-expect ng mga tao maging image niya bilang isang rock god. Kasi iba parang ano yung pagkakakilala sa akin ng mga tao, ini-expect na sa akin sex, drugs and alcohol. Ganun lang siya, di ba? Di ba? May ganung attempt na itawid yung mensahe na yun, na feeling ko kinalimutan lang nila along the way. Yun yung primary na message niya, na magpakatotoo lang. Siguro doon sa Stacey Jacks, though yun yung in-introduce niya, ang nanghinayang ako was sa dulo, hindi naman niya na-resolve yung aspeto na magpakatotoo na lang. Di ba? Na hindi naman siya nagbago ng ng image. Rockstar pa rin naman siya. Bumalik pa doon sa grupo. Nasaan naman lang major concert na pala naiba na yung kanta. Major concert na pala itong dalawang bida yung maano na siya, producer na lang siya. Or guest na lang siya. Na parang, Stacey Jacks Keme. Tapos kakanta ng Don't Stop Believing. Ganun lang. So para makita mo, nag-evolve yung character. So I guess yun, meron siyang mga attempts. Hindi naging successful yung iba. Pero ang successful talaga po, enjoyable talaga po siya. You will be singing, you will be dancing, you'll be snapping your fingers. This is a really enjoyable film. So for that, maganda siya. Pumanood po kayo. Yun po yung suggestion namin. Okay? So mga katropas, dyan po nagtatapos ang review natin sa araw na to. Hindi na po namin kayo pipigilan. Lumabas na po kayo, bumili ng ticket at manood ng Rock of Ages. Yun kung maabutan nyo pang may upuan. Yun na. Dahil sa lakas po ng aming review. At remember mga katropas, kung hindi nyo mapapakinggan ang aming review ng live, pinopost po namin ang aming review every night after the review sa Blogspot. Pero pinopost natin sa Facebook page natin. YouTube po kasi kami, nilalagay namin sa YouTube. Tapos, so nilalagay po namin, so ipopost po namin siya sa Facebook page ng Tropang Radio sa DZUP 1602. So i-follow nyo po kami dyan para makuha nyo po yung updates. At regularly na po, marami na po kaming ipopost na mga ng material ng Tropang Radio para rin po sa mga hindi nakakapakinig sa amin ng live. Yan. Okay? So sisikat na kami. Ay, hindi. Sisikat na tayo. Rock of Ages, go lang po kayo dyan, mga katropas. Katropang Des, thank you very much. As maraming usual, Wednesday para po sa D-Day. D-Day, Wednesday ba? Katropang Shrel. Wednesday. So, watch out, boys. Nanawagan na kay Katropang Sef. Kailangan yata namin ng konting tulong ngayon. Kailangan namin ng konting tulong. Nagiging impartial naman ako sa araw ng Pero syempre, kumbaga ako, consultant. Maraming salamat muli sa aming executive producer Katropang Shren. Mahal na mahal ka namin sa iyong pagtsatsaga sa amin. Mga katropas, of course, kayo po ang pinakamahal namin sa lahat. Kundi dahil sa inyo, matagal na po kaming nawala sa air. Pero nandito pa kami. So, nandito po kami. So, napapagtsagaan nyo pa. Opo. So, patuloy po ang pakikinig natin sa Tropang Radio 7 to 8 p.m. Araw-araw po sa DZUP 1602 AM. Or pwede nyo po kami pakinggan sa www.dzup.org para po sa web stream. At dahil po kami ay
meron na po kaming rebroadcast. Naks. Ay pwede nyo rin po pakinggan yan. Mga katropas, kung sa DZP 1602 kasali ka sa Tropang Radio, kasali ka na. Katropa ka pa! Happy weekend! Ako Pages na!